Alright guys, for today's na-prepare yung aking kasama ng chicken para sa kalderetang manok. So, nagbabad siya dito ng manok na may toyo, asin, paminta, magic sarap. Ayan guys, so meron na rin kami ditong na-ready na bell pepper at saka kamuti na may carrots. So, ayan. Meron din kami dito na slice na bawang at saka sibuyas. So, white onion pala yung ginamit namin dito guys kasi wala lang. Ito lang nakita namin. So, ayan. So, ayan guys, maglalagay na siya ng mantika. Yung mantika pala na ginagamit namin is corn oil. Yeah, ayan siya guys. Oh, corn oil. Ayan. Ayan siya. So, mas maganda kasi yan siya kasi sabi nga nila, hindi ganun kadulas. Yeah. So, ang unang gagawin niya dyan, guys, is ipiprito niya yung kamuti. Ayan. Ayan, guys. Pinirito niya muna yung kamuti. So, ganyan yung diskarte nilang magluto ng Ilocano. Ilocano style. Sa atin, ang ginagawa natin ay ginigisan natin yung bawang, sibuyas at saka kamatis. Sa kanila naman, inuuna nila yung kamuti at saka carrots. Piniprito nila. Gina-golden brown muna nila, guys. Ganyan. So, antayin natin siyang mag-golden brown. So, ayan guys, nag-golden brown, orange na siya. So, pwede na siyang tanggalin. So, ayan. Ganyan ang diskarte nila magluto ng kalderetang manok. So, ayan guys, yung mantika na ginamit namin pamprito sa kamuti, dyan na rin igigisa yung bawang. Ayan. Igigisa na yung bawang. So, antayin natin siyang mag-golden brown at lalabas yung kanyang aroma. And then, next natin yung sibuyas. Next natin yung sibuyas. So, yung ginamit namin na sibuyas dyan is yung white onion. So, ayan. So, halo-haluin lang siya hanggang sa mag-golden brown at lumabas din yung kanyang aroma. Pagkatapos guys, ilagay na natin yung ating chicken na binabad kanina sa magic sarap, asin, paminta, toyo, at saka konting Arabic seasoning. So, ayan sa guys. So, ganyan yung diskarte ng pagluto nila ng Ilocano style na kaldereta. Chicken kaldereta, Ilocano style. At sa kanila pala guys is dinadamihan din nila yung sibuyas. Ayan. Mas masarap kasi pag marami siyang sibuyas. So, ayan, halo-haluin muna para magkahalo yung bawang at saka sibuyas. Ayan. So, ayan guys, tatakpan muna natin at antayin nating lumambot yung ating chicken. So, ayan guys, so lalagyan natin siya ng 2 pirasong dahon ng laurel. So, i-check natin guys kung okay na yung ating manok. So, ayan. Nag-golden brown na siya. So, ang bango niya guys kasi nilagyan natin siya ng dahon ng laurel. So, yan yung nagpapadagdag ng amoy para mawala yung langsa ng manok.
So, ayan guys, medyo okay na yung chicken natin. Ayan, hahaluin na natin siya. Ang bango niya guys, promise, nakakadagdag aroma talaga yung laurel. Tsaka nawawala talaga yung langsa ng manok. So, lalagay na natin ngayon guys yung tomato paste. So, yun yung magpapadagdag ng kulay sa ating manok. So, ayan. Estimated lang yan guys ang paglagay ng tomato paste. Depende yan sa inyo kung damihan nyo or sakto lang. Sa amin kasi dinamihan na namin para mas maganda siya tingnan. So, imimikos-mikos natin siya hanggang sa mahalo sila lahat. So, ayun guys, ang lapot niya. Ngayon, kailangan natin siya dagdagan ng tubig. So, nagpakulo na kami ng tubig dyan. Para paglagay namin is kumukulo na siya. So, ngayon, pagkatapos natin lagyan ng pinakulo ang tubig, kailangan natin siyang halo-haloin ng konti hanggang sa maghalo yung kanyang tomato paste. At magkukulay orange siya. So, sa pagluluto natin ito guys, ang unang gagawin natin, i-estimate lang muna natin siya ang kanyang lasa. Hindi siya masyadong maraming asin kasi anytime na gusto natin siyang dagdagan, is madali lang natin siyang dagdagan at ma-adjust yung kanyang lasa. So, dahil medyo kulang tayo sa asin, lalagyan natin siya ng konting asin. Ayan. Dami. Tsaka maglalagay din tayo dyan ng konting chili flakes. Ayan. Maglalagay din tayo ng konting paminta. So, ang technique niyan guys, sa pagluluto natin, na hindi natin siya pwedeng biglain ng paglagay ng seasoning para pwede natin siyang adjustin kung halimbawang magkulang siya sa panlasa. Or, so, kasi mas maganda yung kulang magdadagdag kaysa sa sobra. Hindi na natin siya ma-adjust. So, ayan guys, ilalagay na natin yung ating pinirito na kamote at saka carrots. Yan yung ginawa natin kanina na pinirito natin siya bago natin siya igisa. So, ayan guys, pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung panglas na sahog niya. Yan ay yung bell pepper. So, gumamit kami dyan ng green at saka red. Ayan. Para mas colorful tingnan yung ating niluluto. So, antayin natin siyang lumambot ng konti guys. So guys, this is it. Luto na yung ating kalderetang manok na Ilocano style.